Kaugnay sa naging iringan umano nila ng mga taga-NBI, makakapanayam natin ngayong umaga ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Magandang umaga, Dr. Fortun. Morning. Morning. Ma'am, bakit napaka-importante yung pag-identify ng mga labi dun sa area na yun? Overwhelmed ka sa dami ng patay. At yun yung pinaka-importanting issue na kailangan mong isettle. Para actually ito sa buhay. Yung mga nawawalan, gusto nilang malaman anong nangyari doon sa kaanak nila. Tapos isang napaka-practical na concern dito, ang death certificate. How do you certify formally that these people are dead? Mag-i-issue ka ba ng death certificate? Anong ilalagay mong pangalan? Kailangan ito nung mga naiwan for a lot of things. At yung pag-identify ng mga patay, may time limit ba ito, Doc? Meron tong time limit kung yung kumbaga time frame na kailangan sundin. Hindi pwedeng magtagal. Ganun ba yun? Well, more than a time frame, ang pinaka-importante dito, sistema. Sistema. Pag ginamitan mo ng science, actually, meron ka pa rin magagawa. Of course, the sooner the better. Pero kahit tumagal yan, kasi hindi mo ma-proseso marami pa rin pwedeng gawin. Pero dapat may sistema ka for the bodies. How do you recover? How do you examine? Ano gagawin mo dito sa information na to? And ang classical approach dyan ay comparison. Iko-compare mo yung datos na nakuha mo doon sa examination mo sa katawan, doon sa description sa nawawala. At kayo po, pumunta po kayo mismo sa Tacloban. Nung pagpunta niyo po doon, may sistema na po ba in place as far as victim identification is concerned? Wala. Wala? Wala. And what day was this? Nakarating kami sa Tacloban on a Sunday. And this was 17. November 17. November 17. So, ilang araw na yun from Yolanda? So, Mga 9 days. November 8 9 days. So, more than a week na. Yeah. More than a week, wala pa rin sistema ng victim identification? Wala. Ang nakita ko doon yung, kahit paano yata, yung recovery. Nakita ko meron ng task force retrieval Tapos nilalagay sa mass grave? Yun na nga. Ang tanong kasi dyan, okay, pick up ng katawan, anong gagawin mo sa katawan? Mas malaking proseso actually yung identification aspect. So apparently, at the time, this is just for Tacloban, hindi ko nakita yung sa iba dinadala sa isang sementeryo. Ito yung Basper Cemetery. So dala ng katawan doon, anong ginagawa? Naabutan namin, meron ng isang malaking trench na hinulugan ng yung mga bodies? 700 plus bodies. Oh my God. Na walang sistema, apparently. Kasi basta walang order yung paghulog, I don't think may proper tagging yan. And then ang dami-dami sa labas. And maliit lang naman yung sementeryo At wala kaming nadatnan na nag-i-examine nung umabot kami doon ng Monday. So this was ang binibigay po na dahilan kung bakit kailangan ilibing na kaagad sa mga mass grave ay delikado raw sa kalusugan ng mga buhay, no? Ano ba talaga ang threat sa kalusugan ng mga nagde-decompose na body sa paligid? Very minimal yung risk. Pagka sakuna na ganito, mas nakakatakot pa actually yung kapwa buhay. Kasi yung tubig, saan ka kukuhang malinis ng tubig, saan ka dudumi, pagkain mo, tapos nagsasama-sama sila halimbawa sa evacuation center, nagkakahawaan yan. Pero yung patay mismo, maamoy. Pero so inconvenience sa akin, nagtatrabaho ako. Hindi na nga ako nagmamask. Ordinaryo lang yon. Okay. Para sa trabaho niyo. Yeah. Okay, ma'am, ang issue dito, yung NBI, sinasabi nila na yung sistema daw na ginagawa ninyo ng victim identification ay taliwas daw or hindi daw kaayon nung Interpol way ng DVI, yung Disaster Victim Identification. May malaki po ba talagang pagkakaiba doon sa pamamaraan ninyo at pamamaraan na isinasagawa ng NBI? Nung nasa Manila pa kami at nagsiset up ng forensic team, talagang nagpunta doon si OIC Attorney De Lemos at saka si Dr. Tierra sa medical legal nila. Pinag-uusapan nga namin kasi may mga consultants kami doon from WHO na tagalabas.
And ano nga ang gagawin? And sa amin talaga is expeditious. Pero hindi rin naman mali yan. It's just that, mabilisan ka eh. Hindi ang daming pwedeng napakarami detail. patay. Masyadong marami. So if you do it, as you call it, the Interpol way, ito yung detalyado. Na will take you how long? Hindi kaya. Hindi kakayanin And it's talaga. designed siguro for mga single cadaverse Yes. na Ito mga yung murder more victims. applicable doon sa mga criminal cases na meron kang So yung nawawalan ng pag-examine tao, may halimbawa nakita sa ka. isang bangkay, gaano ka katagal kung Interpol way? Matagal yan. Araw? Kasi may Hindi DNA, naman. Hindi naman. naman yung DNA sampling, halimbawa. Like halimbawa yun, i-DNA sampling mo ba ang bawat bangkay? That means, ang best talaga buto eh. So that means, kukuha Hihiwain ka ka. dito sa hita. Oo. Kasi makapal yung buto natin Oo, dyan eh. oo. Hihiwa ka sa laman, lalagari ka ng portion. Oh my Mabuti God. sana kung meron kang electric sodod. Mabilis Oo, yun. oo. paano kung mano-mano? Wala ngang kuryente doon. Ayun So, na nga eh. mano-mano. Oh my Imamano-mano God. mo yun. Okay. Pagkatapos, remember, forensic sample yan eh. Mm-mm. Meron niyang detalyadong pag-handle din as a forensic sample. That means, proper bagging, tapos, yun nga, hindi ka dapat cross-contaminate. So, dapat palit ng blade o maglilinis ka. Naku. Okay? Tapos, ilalagay mo yan sa container na maayos, ile-label mo yan, isi-seal mo yan, tapos, saan mo dadalhin? I-refrigerate mo or i-freeze mo. Eh, walang kuryente doon. And yun na, how do you handle so many samples? Tapos isipin mo, para saan tong samples na to? Eh, meron ba tayong Ididiretso nun? mo bang DNA analysis? And that's very expensive. Oo. Pagkatapos, kung diniretso mo man, yung resulta mo, Oo. anong gagawin mo? Eh, kung wala namang Yun na nga eh. magmamatch dahil para di ba? So, ibig mong sabihin, itong I-cross-match. lahat ng claimants na to. Ay, And meron din. remember, Oo. they really far outnumber the body. So, mas marami to. Oo. Lahat yan, automatic, I-DNA mo isasample rin. mo. Pagkatapos, computer na lang ang I-match mag-match. mo yun. Wow. Magastos yan. Okay, so mukhang talagang napakatagal yan. Bawat bangkay pa lang, no? So, yung sistema ninyo, ano? Ang habol sana namin, kasi nagkalat yung mga bangkay. Oo. Eto na nga, dinadala mo. Ayusin mo. And that means, bawat body, examinin mo, get whatever information is there, document. Pagkatapos nun, ayusin mo na ililibing natin ang maayos. So, nandun pa rin yung option na pwede Hukayin. mong balikan. Ah. So, kung dun sa physical features na na-document mo, mukhang may tumutugma na identified ng claimant or described by a claimant. That's when you do the meticulous na... Ito yung mas definitive. And therefore, Okay. pwede mo siyang Hukayin. balikan, hukayin mo. Alam mo kasi kung saan mo nilibing eh. Oo. Pagkatapos, dito ka mag-check ng, by that time, ano na lang ang Yung mga matitira sa'yo? dental. Dental, at saka DNA. Eh, that means selective lang ang DNA mo. Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi talaga natin kakayanin lahat. So anong estimate mo? How many unidentified bodies are out there? Kasi sa amin, dito sa GMA, daming nagtatanong ng mga kamag-anak, pwede ba kayong tumulong sa paghahanap? Siyempre, umaasa pa sila na buhay pa, no? Yung mga kamag-anak nila dito sa Leyte, Samar. Pero kung nililibing na yung maraming unidentified bodies dito sa mga mass graves, posibleng these people will never have closure, no? Oo. Ang nakita ko lang na actually identified, hindi yata in-identify ng isang sistema or a scientific process. I think ito yung mga bodies na nakilala eh. Oo. Kasi alam nila eh, then, nung na-recover, may features pa. So, nakita namin to, may mga bodies doon na may pangalan. And in fact, may mga 3 kami na kinuha na ng relatives. Okay? Pero kahit na ganyan, ang proseso namin, examinin pa rin. So, may record kami kung itong body ba na ito ay talagang lalaki, na ganito, ang haba, etc. Ang problema lang namin, hindi na namin syempre ma-confirm yung sinasabi ko sa i-DNA mo pa. Correct, correct. Parang wala kaming basis to actually refute yung claim nila. But just the same, may record kami. Ano ba yung documentation method nyo? Kinukunan yung litrato, naghahanap ba kayong distinguishing marks, tattoos, that kind of thing? Yeah, tingnan mo ngipin, kung kinukunan ano nyo? na lang ang meron. So, Right. ang nangyayari, Damit, pati yung ang damit na nangyayari, suot. itong bodies na to, parang yung receiving area, nung umpisa yung sementeryo. And then later nga, nag-set up kami.
meron sila, later mas maganda na eh. At yung mga nag-recover, nino-note nila saan nakuha. Very Good, important good, yun. good. Of Medyo may course. improvement. Oo. At least man lang yung barangay, etc. Okay? Lahat ng tags or labels na nakikita namin dun sa body bag, documented yan. Kasi clue yun eh. Tapos nun, bubuksan mo si bag, by this time talaga, badly decomposed na. Badly decomposed. Subukan pa rin namin i-measure. Pagkatapos, yung damit. Yeah. Very helpful. Ang damit. I really would advise yung mga naghahanap ngayon, tandaan na nila Kung ano yung suot na damit. suot at the time. Isulat na nila. Okay? Nakita pa namin eh. Document namin yung suot, yung design, mga t-shirt, etc. Right. May pictures yan. Right. Pagkatapos, yung ngipin, ini-expose na lang namin. Wala nang dental charting. Pwede namang balikan yan later. Ang concern namin, quick photography. Yung front, minimum, minsan sides pa. Kasi ito yung mga pwedeng-pwede ring maalala nung mga naiwan. At ito yung mga lumalabas sa pictures. Kasi marami namang distinguishing marks ang isang tao na hindi mo kailangan mag-DNA sampling pa. Makikilala mo na ang isang tao. You don't have to go all the way to doing DNA, di ba? Maraming methods of identification. It's not just DNA. Right. Talagang maganda siya. Yung iba, may Really driver's sensitive, license pa yes. siguro, on their Yeah, possession. yeah. May Oo. ID cards. Meron kaming mga nakitang ganon, mga tattoo. Okay? Yeah. Actually, yan ang pwede nating i-advise. Alam mo, dapat itong preparation for things like this, dapat i-incorporate yan sa K-12 eh. Like halimbawa, ang dami naming nakikitang bodies na may mga laman yung bulsa, pero pera. Walang ID. Walang ID. Pero meron nagsabi sa akin na, alam mo ma'am, nung nagpe-prepare na kami for the storm, sinabihan kami, magsuot kayo ng ID nyo or ilagay nyo sa katawan nyo. Right. LGU, right. nag-advise sa kanila ng gano'n. Hindi. Sila-sila lang Sila-sila, actually. oo, Yung oo. actually, parang common sense Common yun. sense lang yun. Kasi parang ina-anticipate mo, baka nga mangyari. Okay, ma'am. Si Secretary Laila De Lima, sabi niya, welcome pa rin naman daw ang lahat ng mga eksperto katulad ninyo na tumulong. Tutulong pa rin ba kayo sa kabila nitong nangyari na pinaalis kayo sa Tacloban ng NBI? In the first place, hirap na hirap akong makapasok. I tried to offer help to the Department of Justice. Okay, open nga. Yan ang linya nila. Open. Open for volunteers. Yeah, sige, Yeah. tulong. Sinubukan ko UP, DILG ako ni-refer. Walang nangyari. Pagkatapos, finally, nag-set up ang DOH. Okay? May commitment sila. Forensic team daw. Pagdating namin dun, on the 5th day, dinisolve naman kami ng DOH. Parang nilaglag kayo ng DOH. Kasi sinasabi daw ng NBI, sila daw ang in charge. Tapos dumating na yung NBI. Dumating yung NBI. Tapos sabi namin, sige, trabaho lang tayo, hintayin natin na sabihin sa taas. Anong mangyayari? Tapos eto na yung balita, dinisolve na yung grupo. So ngayon, tutulong pa rin ba kayo or I hindi don't na? know. Look, it's not just me. Team kami eh. Yeah. May ibang doktor na kasama dito. May team din from Private DOH. sector ba kayo or from a university yung ibang doktor or saan ba na? Yung tatlong nauna na nagpunta, ako, si Dr. Cecil Lim, also a forensic pathologist, also from UP. Yeah. And then Myra Lara, who's with the archaeology department, UP Diliman. Yeah. Alam to ng UP president and so on. So, parang UP kami. Okay? Offered to DOH. And then later on, merong dalawang residente sa Western Visayas Who wanted to help. Yeah. And sabi namin, itutuloy-tuloy na namin to. Uuwi kami ng Manila, kukuha kami ng mga volunteers pa, mag-organize. Pero on top of this, meron kaming grupo ng DOH talaga. Meron nga silang project dito, ang tawag nila, ni Oplan Tamang Libing. Ang head nito, si Dr. Chito Avellino. So may staff ang DOH. Talagang At saka nung inayos. dumating naman kayo doon, wala talaga yung NBI nung time na yon. Wala. So, you were really the first there at kayo yung nagsimula ng sistema ng victim identification sa Tacloban. Yeah, nagpunta kami doon sa sementeryo. Dinadala yung mga katawan doon. Wala, nothing. We were working under the sun.
So, just a practical question. Kasi maaring may mga nanonood ngayon na hanggang ngayon naghahanap pa ng kanilang mga mahal sa buhay. No? You were there for 5 days. Nasa inyo pa rin ba yung records ng mga nakunan nyo, na document nyo? Like, for example, how will they be able to see yung mga kamag-anak na naghahanap pa hanggang ngayon? Yeah, yun nga pinag-iisipan namin eh. Kasi sayang naman, Sayang kami. naman. 5 days of records. Yeah, So, naka 300 346 bodies. din Oo, kami. and all of Okay. those people have Na-examine. families. Alright. Oo. Yeah. So, And- pwede ba nilang ma-access or makipag-ugnayan sa inyo kung sakaling may hinahanap silang kaanak? Yun nga yung plano eh. And nakausap na namin ng LGU, Good. Office of the Mayor, ganyan. Sabi nila, sige, magsiset up tayo. Gagamitin namin ng social media. Gusto namin i-post yung mga pictures ng tattoo, damit. lang, oo. Okay. Yun lang. Walang, syempre, walang Of walang course, face, oo, okay? Of course, oo. Kahit papano, you're hoping na merong makarecognize. Good. Okay? Okay. Pagkatapos, pero hindi pa namin ito nagagawa. Plano pa lang. Okay. Kasi sayang yung info. I just don't know what NBI is doing. Are they going to start all over again? I have So no who will idea. make that call na ilagay sa social media nga itong 340 plus na distinguishing marks and pictures? Hindi ko alam. Kasi ang plano nga dapat dyan, ang central office mo na mag-i-integrate is DOH. Eh nawala na yung grupo namin eh. So I don't know. Maybe initiative na lang namin, maybe from Hindi naman I don't hinihingi ng DOH o ng NBI yung records nyo para at least ma-consolidate DOH, doon yes. sa database nila. DOH, yes. Yung, So they have a yung copy aming group, already? hindi pa, inaayos pa namin eh. So kapag meron pong mga nanonood sa atin ng mga kaanak ng mga nag-aalala pa rin hanggang ngayon, pwede ba silang makipag-ugnayan sa DOH or sa UP if they want to get access to your records para makita nila, baka ma-identify nila yung mga kaanak nila doon? Well, I hope so. Okay. I cannot make promises now kasi wala pa, hindi pa siya nasi-set up. Pero yun na nga, sayang yung information na nakuha namin. Maybe we can refer them to NBI and then tell them, look, ito yung body, particular number ng body na nakita namin ito. Maybe yan yung kamag-anak nyo. Mga nakakapagtaka lang because of course this is a large-scale disaster, but we've had many disasters before. What you're saying is we still don't have a system for identifying bodies after Sendong, Ormoc, so many disasters, or Pablo, Ondoy. Hindi nagkaroon ng template for this kind of thing. Kasi alam ko naging issue na to dati, yung mass graves, yung sinasabi ng DOH na hindi kailangan, sinasabi rin ng WHO, hindi naman kailangan Pero parang nauulit yung Paulit-ulit. sitwasyon. Oo. And then when you got there, walang sistema. Parang wala bang template? Ang yung dami ng pamahalaan? kalamidad na dumaan sa bansa. O yung DOH na meron ng lessons or learnings from previous disasters na Right. i-apply na lang immediately dahil meron ng na-process na yung dati at ito na yung best practice. Parang tayo complacent yata na, ay, planchado na yan na meron na tayong protocol, etc. Meron na, ang sinasabi nila, this certain 2007 administrative order of DOH na about management of the dead and the missing. Okay? At sinasabi doon na, okay, ito yung agency in charge, ganyan. But then, nangyayari ba talaga? Do we even review yung mga resulta? Pero pagdating kasi sa patay, kapag yan nailibing na, kalimot na yan. And I think yun yung, baka yun yung ginagawa na, sige, ilibing na yan. And then pag, wala na, di mo na nakikita, di mo na naaamoy, and then that's it. Kawawa yung mga kamag-anak. Pero tama, paulit-ulit na lang. So sabi mo, do sa AO mo, administrative order, merong ahensya. Pero ano ba ang capability nitong ahensya? Like, paulit-ulit na lang, kailangan mo ng refrigerated container trucks para i-store mo yung bodies. Eh, yung ahensya mo bang to ay meron nun? Oo. Meron na ba silang gamit? May budget ba yan? So, every Gusto mo time... maging metikuloso sa proseso, Yeah. pero may equipment ka ba para suportahan yung prosesong iyon? Oh, ang tendency yata is humingi ng tulong sa labas or sila ang pupunta dito and that's why parati na lang pumapasok ang Interpol. And then sasabihin nila, this is the Interpol way. Okay. So ano ba yun? Because we don't have our own way Yun yet. na nga eh. Pero kailan tayo Magkakaroon ng sarili magkakaroon? natin. Kung ang tendency mo ay
depend ka na lang ng depend Dapat tayo sa na labas. dapat tayo na yung expert sa disaster response. Dahil napakarami Exactly. nating disaster. Oo, Exactly. Okay. May ilang mga kuro-kuro nagsasabi daw na hindi daw kaya dinisolve kayo ay dahil daw the government is trying to control the death count? I don't know about that. Although, parang may mga May mga observations ganyang, ako na weird. Like halimbawa, I've read it somewhere na sabi sa taas pagka daw unidentified yung body, hindi daw yan kasama sa count ng patay. Ano? Paano nangyari yun? When you have a dead body, that's one death. Okay? Unidentified or doesn't matter not. who he is. Yeah. Yeah. Patay pa rin yun. Patay yun, patay. O bakit hindi mo sasama yun sa tali mo? So I don't know. Baka naman yung theory na yan masyado lang Kasi imagination. the official death count kasi comes from the NDRRMC. Yeah. Of course, this is a very political issue. Kasi nga, nagalit nga si Pinoy dahil lumobo ng 10,000 ayon dun sa isang police official na parusahan pa yun dahil sa kanyang estimate. No? Pero lumalabas ngayon, the official death count is, I think, has 5,000. breached 5,000. Ngayon, hindi pa malinaw kung sino talaga yung kasama doon. Kung alin mga bangkay bang kasama. Yun nga, pati mga unidentified bodies. Ngayon ko lang nalaman na posibleng ganon, no? Na kung hindi pa na-identify, I mean, that doesn't make any sense. It really doesn't make I can any sense. imagine How not do they count? speculating, That's di ba? the simplest actually. For you to come up with a death count, you count the bodies. And Ay, remember, hindi ba ganun yung ginagawa? Akala ko ganun. That they count hindi the ko alam, bodies. hindi ko alam. Pero yun na nga, meron nga sinabi na pag hindi pa yan identified, hindi yan sasama sa kwenta. Okay. Anyway, but look, even if you do count the dead bodies, chances are, maliit lang yan. Meaning, hindi yan yung tama. Marami pa, I bet, ang hindi recovered. So how do you really count the dead? Ano, bodies ba? Bibilangin niyo yung bodies? Well, that's it Yun na yung pinaka-physical evidence mo of a death. How many bodies are there. Pero, considering na marami pang hindi nare-recover. Officially, may over 1,000 na missing. Okay. And posibleng, the real count could be more than that. Yeah. Kaya nga dapat ima-match mo as best as you can itong mga bodies na unidentified dito sa reported missing. Para mas accurate yung number mo. Pero yun na nga, chances are, whatever number we come up with will not be the real one. Why? Because realistically, we may not recover all the bodies. Right. Ito yung mga inaccessible na libing. Okay? Right. Ito yung mga inanod na sa dagat Right. na hindi mo na makukuha. Just for the record, ma'am, saan kayo nag-examine ng mga bodies? Anong area? Para sa mga nanonood ngayon, ng mga kamag-anak, Tacloban Leyte ba? Or umikot ba kayo? O concentrated ba yung efforts nyo sa isang lugar lang? Is ilang barangay? Nakaabot lang kami sa Tacloban. And nakita lang namin yung sistema sa Tacloban. And actually, yun yung bitin Kasi ang promise mo actually is lahat ng patay. So bakit Tacloban lang? Pero yun lang ang nakaya namin Umabot kami sa, ito nga, yung sementeryo ng Basper, na apparently ay dalahan ng mga patay. Basper? Sa Basper. Sa Tacloban. Tacloban din yun. Sa Tacloban. So apparently yun ang collection point. So malamang itong 340 plus na na-document nyo ay karamihan dyan, malamang ay Tacloban residents. Tacloban area to. Para sa mga families lang. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Forensic pathologist Dr. Raquel Fortun.